Yo, what's up guys? Welcome sa Modern Tips 2.0. So, ngayong araw ay may bago tayong tutorial para sa may mga small printing business. So, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng Rush ID picture gamit ang ating Canva. So, kung hindi kayo marunong sa Photoshop at meron kayong internet connection at Canva or Canva Pro, mas madaling gumawa ng Rush ID picture dito kahit anong size, 1x1, passport o di kaya 2x2. So, una natin gagawin, open tayo ng browser natin, siguraduhin may internet connection, at of course, i-open natin yung Canva. So, ayan. So, syempre, kailangan natin ng picture or sample. So, dito sa aming home-based printing business, nasa bahay lang kami, at pupunta lang dito yung mga client namin. So, meron ako ditong picture. So, kahit anong background pa yung gamitin natin, tapos gawin natin siyang white background, possible yan gamit ang Canva, hindi tayo mahihirapan. So, halimbawa, meron ako ditong picture. Ito, picture ng isang senior. So, ayan, kung na-notice ninyo, medyo complex yung background, hindi siya plain, pero kaya nating gawa ng paraan yan sa gamit ang Canva. At siguraduhin lang natin na clear yung picture natin, and of course dapat wala masyadong shadow yung magkabilang itsura. So yan yung gagamitin natin. So balik tayo dun sa ating Canva. Dito sa Canva, kung ang gagawin nating package ay 2x2 and 1x1 combination, so ang gagawin natin, mag-custom size tayo in inches, tapos piliin natin yung mas malaking size na gagawin natin. So halimbawa 2x2 at 1x1, so ang gagamitin natin is 2x2 para maganda yung quality ng picture. Matapos yan, gawin natin itong inches at create new design. So kapag nandito na tayo, andito na yung 2x2 natin, upload tayo ng picture, yung sample natin kanina, yung sa matanda. Ayan. So makita natin dito yung upload. Ayan. Kung maganda yung internet connection, mas mabilis gamitin itong Canva, at kung mataas yung specs ng inyong PC. So i-click lang natin to para mag-appear siya dito. Tapos of course, ang unang gagawin natin is edit image and BG remover or background remover. Ganun lang yan kasimple. Antayin natin matapos yan. So ayan na yung background remove natin. So para hindi masyadong plain yung edge niya, lagyan natin ng shadow. So ang ginagamit ko dito is yung glow. Tapos sa glow, sa size natin, yung lagi kong ginagamit is 4. Tapos yung blur amount natin is siniset ko lang siya 20. And yung intensity natin, siniset ko lang siya 20 din. Ayan. So kung na-notice niyo, ayan na, medyo maganda na siyang tingnan. So after nyan, i-crop natin siya. Mag-iwan lang tayo ng konti sa itaas. Tapos dito, para malaki yung mukha, kasi yan yung purpose ng mga ID picture, para makita talaga yung mukha nila. So ayan na yung ang setup natin. Pagkatapos nyan, lagay natin siya sa buong 2x2 na layout. So ayan na yung ano natin, yung picture na 2x2 natin. And of course, dahil yan na siya, i-edit natin ng konti yung skin tone niya para hindi masyadong madilim at mapula pag nag-print out. So dito sa adjust, pwede tayong gumamit ng auto adjust, depende sa inyo. Kung di nyo gusto yung auto adjust niya, ibalik nyo lang. Tapos ang ginagawa ko para hindi siya medyo reddish, binabawasan ko yung temperature. Ayan, para hindi siya masyadong mapula. Pagkatapos, para maliwanag siya, kasi RC satin yung gagamitin natin, nagda-dark siya pag nag-print. So lagyan natin ng brightness. Ayan. Ayan, depende yan sa inyo. So dito 30 yung lalagay ko. Tapos dito sa vibrance, bawas-bawasan ko siya para yung pagka medyo itim niya mabawasan, tsaka pagka pula. Ayan. Ayan na. So negative 38 yung ginamit ko. So ayan na yung gagamitin natin. So after nyan, pag fix na yan, click lang natin itong share, tapos download. Then dapat naka-PNG yan, at download natin to. Ayan. And of course, i-layout natin yung ipiprint natin doon sa Microsoft Word. Ayan. Microsoft Word yung ginagamit ko.
So, nakadepende kung anong papel yung gagamitin ninyo. So, sa case ko, dahil naka A4 ako, so, ang ginagawa ko sa layout, ayan, A4 yung papel na nilalagyan ko. And of course, ginagamitan ko lang ng 0.3 margins. Yan sa lahat para hindi masyado spacious yung gilid. Para magamit natin yung papel talaga para hindi masayang. Then, after nyan, insert picture tayo. And of course, sa downloads natin, click natin yung picture ng sinelect natin. So, para maganda yung pagkat, hindi masira, lagyan natin ng picture border, yung pinakamaliit lang, 1/4, ayan, para may guide tayo sa pagkat. And dahil yung package ko dito is tatlong 2x2 at 7 na 1x1 for 60 pesos, yan yung, yung ginagawa ko. So, yan, sa first row natin, 2x2 lahat, tapos copy lang natin to dito sa ilalim. So, para mag 1x1 yan, i-right click lang natin yan, edit natin yung size and position, and of course, click lang natin yan, automatic na yan, mag-change yan kasi naka 1x1 ratio yan. So, ayan na yung 1x1, copy na lang natin, space, paste, ayan, Ctrl V ng Ctrl V na lang yan hasta hanggang sa ma-occupy lahat. So, dahil 7 yan, yan, center lang natin. So, after nyan, yung gagawin, pag-print yung settings natin, ginagawa ko dito is Epson Premium Glossy. And of course, naka-high tayo para napakaganda talaga ng printout ng ating picture. So, ayan lang, gamit ng Canva. Yan lang ginagawa ko, mabilisan lang to. Kasi hindi ko kabisado yung Photoshop, Canva talaga yung ginagamit ko at mas nagagandahan talaga ako sa Canva. Pero pag wala kang internet, kailangan talaga Photoshop o Word yung gamitin mo. Pero pag may internet ka naman, maganda talaga gamitin yung Canva. So hanggang sa susunod na tutorial, maraming salamat sa panonood. Paalam!